Alam mo ba na ngayong taon na ito, mas maraming Pilipino ang gustong magnegosyo, pero marami rin ang pwedeng malugi dahil mali ang negosyong napipili. Kaya sa video na ito ibabahagi ko ang mga negosyong dapat mong simulan ngayong taon. Mga negosyong may malinaw na demand at kayang simulan ng ordinaryong tao kahit baguhan sa negosyo. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na pwede mong simulan ngayong taon at posibleng maging pangmatagalang pagkakakitaan, ay suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga 8 negosyong ito ang magpapayaman sa'yo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At ang number 1 na negosyo ngayong taon ay walang iba kundi ang sari-sari store. Magandang negosyo ang sari-sari store ngayong taon dahil araw-araw itong may benta. Kahit anong mangyari sa ekonomiya, kahit may taas presyo o mahina ang ibang negosyo, ang sari-sari store ay tuloy-tuloy pa rin ang galaw dahil basic needs ang tinitinda mo. Tubig, bigas, yosi, kape, asukal at noodles ay mga produktong araw-araw binibili ng tao at hindi nawawala ang demand. Isa pang dahilan kung bakit practical ang sari-sari store ay dahil cash agad ang benta. Hindi mo kailangan maghintay ng bayad o maghabol ng customer. Pag bumili ang tao, bayad agad, kaya mabilis ang ikot ng pera. Maliban na lang kapag sinabing, pautang daw si Papa. Anyway, choice mo naman kung papautangin mo o hindi. Pero dito kung anong benta mo ngayon, pwede mo na agad ipambili ng paninda kinabukasan. Kaya tuloy-tuloy ang operasyon kahit maliit lang ang puhunan. Ang sari-sari store ay hindi rin komplikadong patakbuhin. Pwede itong simulan sa harap lang ng bahay at hindi kailangan ng malaking pwesto. Kahit paunti-unti ang paninda sa simula, habang tumatagal ay nadadagdagan ito base sa kung ano ang madalas bilhin ng mga kapitbahay. Dahil malapit ka sa customer, nagiging convenient sa kanila ang bumili sa tindahan mo kaysa lumayo pa. Isa rin sa pinakamalaking advantage ng sari-sari store ay hindi naluluma ang produkto. Ang tubig, bigas, yosi at kape ay mabilis maubos at palaging may bumibili. Kaya mababa ang risk na ma-stock lang ang paninda. Habang nasasanay ang mga kapitbahay na sa iyo bumibili, nagiging regular na ang kita at mas nagiging stable ang negosyo. Hindi man ito negosyong biglang yayaman ka, pero ito ay isang steady at practical na pagkakakitaan na kayang magbigay ng araw-araw na cash flow, lalo na kung maayos ang pag-ikot ng paninda at disiplina sa puhunan. Ang number 2 naman natin ay karinderya business. Isa pa ito sa magandang negosyong pwede mong simulan ngayong taon dahil hindi pwedeng hindi kumain ang tao. Kahit anong mangyari sa ekonomiya, kahit tumaas ang presyo ng bilihin, kakain at kakain pa rin ang mga tao araw-araw. Lalo na ang mga empleyado, tricycle driver, construction worker, estudyante at mga pamilyang mas practical mag-ulam kaysa mag-fast food. Marami rin kasi ang wala ng time magluto dahil busy o kaya naman ay tinatamad lang mag-asikaso ng lulutuin. Isa pang malaking advantage ng karinderya ay pwede mo itong umpisahan sa bahay. Hindi mo kailangan ng mahal na pwesto o malaking renta. Kahit maliit na lutuan, mesa at ilang ulam sa umpisa ay pwede ka nang magsimula. Habang tumatagal at dumarami ang bumibili, saka mo lang unti-unting palakihin ang operasyon. Malakas din ang karinderya pagdating sa daily cash flow. Araw-araw may benta, umaga hanggang tanghali at minsan pa nga hanggang gabi. Mabilis ang ikot ng pera dito dahil pagbili ng customer ay bayad ka agad. At kung anong kinita mo ngayon, pwede mo na agad ipangbili ng rekado kinabukasan. Hindi rin ito yung negosyong instant na yayaman ka, pero ang karinderya ay isang practical, steady, at subok na negosyo na kayang magbigay ng araw-araw na kita basta maayos ang luto, malinis, at tama ang presyo. Kung ikaw ay nagbabalak din magkaroon ng karinderya business ay i-comment mo ito sa ibaba para pwede nating talakayin ito ng mas detalyado sa mga susunod na video. Ang number 3 ay ukay-ukay, live selling or physical. Magandang simula ng ukay-ukay ngayong taon dahil isa ito sa mga negosyong mababa ang puhunan pero may mataas na tubo kapag marunong kang pumili at magbenta. Sa halip na maglabas ng malaking kapital para sa brand new na paninda, ukay ang puhunan mo kaya mas maliit ang risk. Recession-proof din ang ukay-ukay. Kapag nagtitipid ang mga tao, mas lalo silang bumibili ng mas murang alternatibo. Kahit may inflation o humina ang ekonomiya, tuloy pa rin ang pagbili ng damit dahil kailangan pa rin ng tao magdamit para sa trabaho, eskwela at araw-araw na gamit. Sa ukay-ukay nakakabili sila ng maayos at branded na damit sa presyong abot kaya, kaya hindi nawawala ang demand. Malaking advantage ng ukay-ukay ngayong taon ang kombinasyon ng online at physical selling. Pwede kang magsimula sa live selling sa Facebook o TikTok habang may maliit na pwesto o stock ka lang sa bahay.
Kapag may bumibili online, babayadan ka kaagad at iship mo na lang. Kapag may dumaan sa pwesto mo, pwede ring bumili on the spot. Ibig sabihin, dalawang stream ng benta ang pinapatakbo mo gamit ang iisang inventory. Hindi mo rin kailangan ng malaking pwesto para magsimula. Kahit sa bahay lang, pwede na ang live selling. Habang lumalaki ang kita, saka ka magdagdag ng stocks o mag-rent ng mas maayos na pwesto. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong flexible, mababa ang puhunan at kayang pagsabayin ang online at physical selling, ang ukay-ukay ay isa sa mga pinaka-practical na negosyong pwedeng simulan ngayong taon. Number 4. Bigasan Business. Isa sa pinaka-solid na negosyo ang bigasan ngayong taon dahil sa mga simpleng dahilan. Laging may demand ang bigas. Kahit anong mangyari, kahit may taas presyo o hirap ang ibang negosyo, hindi pwedeng mawala ang bigas sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Araw-araw may bumibili, pang-umagahan, pang-tanghalian o pang-araw-araw na konsumo ng pamilya. Kahit maliit lang ang tubo kada kilo, bumabawi ang bigasan sa volume ng benta. 1 kilo man ang bilhin ng customer o sako-sako, tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng paninda. Kapag maayos ang pwesto at kilala ka na ng mga tao sa lugar, mabilis ang ikot ng bigas at hindi natitenga ang puhunan. Isa pa sa lakas ng bigasan ay ang suki system. Kapag nasanay ang mga kapitbahay na sa iyo bumibili, paulit-ulit na silang babalik. Pwede ka ring magbigay ng pautang sa piling customer na kilala at mapagkakatiwalaan. Kaya mas tumitibay ang relasyon at mas nagiging loyal ang suki mo. Kapalit nito, ikaw ang unang iniisip nila kapag bibili ng bigas. Hindi man ito negosyo na instant ang laki ng kita, pero ang bigasan ay steady, praktikal at pangmatagalan. Basta maayos ang timbang, tama ang presyo at disiplinado sa pautang, ang bigasan ay isa sa pinaka-solid na negosyong pwede mong simulan ngayong taon. At ang number 5 naman natin ay printing o photocopy. Ngayong taon na ito, magandang negosyo ang printing at photocopy lalo na kung malapit sa paaralan o barangay dahil laging may pangangailangan sa dokumento. Kahit anong buwan ng taon, may estudyante, magulang, empleyado at residente na kailangan magpa-print o magpa-photocopy ng requirements, projects, forms at iba pang papeles. Hindi ito seasonal na negosyo dahil araw-araw may gumagamit ng serbisyo. Mababa rin ang operating cost ng printing at photocopy kumpara sa ibang negosyo. Papel, tinta at kuryente lang ang pangunahing gastos at hindi mo kailangan ng maraming empleyado para magpatakbo nito. Kapag nabawi mo na ang puhunan, tuloy-tuloy na ang kita lalo na kung maayos ang maintenance at tama ang presyo ng serbisyo. Stable ang demand ng ganitong negosyo dahil hindi nawawala ang dokumento sa eskwela at sa barangay. May mga school requirements, affidavit, clearance, application forms at iba pang opisyal na papeles na kailangan i-print at kopyahin. Kahit may cellphone at online files, kailangan pa rin ng hard copy sa maraming proseso. Isa pang advantage ng printing at photocopy business ay pwede mo itong pagsamahin sa ibang serbisyo. Pwede kang mag-offer ng scanning, lamination, ID picture at simple typing services para madagdagan ang kita. Habang dumarami ang serbisyong inaalok mo, mas tumitibay ang negosyo at mas nagiging regular ang customer. Ito ay isang negosyong maliit ang risk at stable na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita basta tama ang lokasyon at maayos ang serbisyo. At ang number 6 naman ay pet supplies, dog food, cat food o vitamins. Isa sa magagandang negosyo ngayong taon ang pet supplies dahil hindi nagtitipid ang mga pet owner pagdating sa alaga nila. Para sa maraming tao, itinuturing na pamilya ang aso at pusa. Kaya inuuna talaga ang pagkain at kalusugan ng mga ito. Pang-araw-araw ang kain ng mga alagang hayop kaya tuloy-tuloy ang demand. Kahit maliit lang ang benta kada customer, bumabawi ito sa paulit-ulit na pagbili. Kapag nasanay ang pet owner na sa iyo bumibili ng pagkain at vitamins, nagiging regular na customer sila at bumabalik linggo-linggo o buwan-buwan. Malaking advantage din na pwede itong ibenta ng tingi. Hindi lahat ng pet owner kayang bumili ng sako o malaking pack kaya mas pinipili nila ang tingi-tingi. Sa ganitong setup, mas mabilis ang galaw ng paninda at mas madaling maabot ang mas maraming customer. Hindi man ito negosyong instant ang laki ng kita, pero ang pet supplies ay isang practical na negosyo na may malinaw na demand at kayang magbigay ng tuloy-tuloy na cash flow ngayong taon. Ang number 7 ay itlog retail. Isa sa mga dapat simulan na negosyo ngayong taon ang itlog retail dahil hindi nawawala ang demand nito. Araw-araw may naghahanap ng itlog sa bahay at sa negosyo, pang-agahan, pang-ulam, pang-bake at pang-negosyo tulad ng karinderya at bakery. Laging kasama ang itlog. Kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin ang pagbili nito dahil basic food item ito.
Malakas din ang itlog retail dahil pang bahay at pang negosyo ang market mo. Hindi ka lang umaasa sa iisang klase ng customer. May bumibili ng tray para sa tindahan o karinderya at may bumibili rin ng patingi-tingi para sa pang-araw-araw na gamit sa bahay. Ibig sabihin, mas malawak ang sakop ng benta at mas stable ang kita. Isa pang advantage ng itlog retail ay madaling i-store. Hindi ito kailangan ng ref kung tama ang paglalagay at maayos ang ventilasyon. Kapag maingat ang paghawak at maayos ang ikot ng stock, mababa ang risk ng pagkasira at madaling kontrolin ang inventory. Mas madali rin itong i-monitor kumpara sa ibang produktong mabilis masira. Kaya subukan mong i-consider ang itlog retail kung naghahanap ka ng negosyong dapat simulan ngayong taon. At ang number 8 at panghuli natin ay buy and sell ng second-hand items. Isa sa magandang negosyo ang buy and sell ng second-hand items tulad ng appliances, cellphone, at gamit sa bahay dahil malaki ang markup kapag marunong kang tumingin ng tamang unit at tamang presyo. Maraming tao ang nagbebenta ng gamit nila ng mura dahil kailangan ng cash agad. Kapag nakuha mo ito sa mababang presyo at naibenta ng maayos, mabilis mababawi ang puhunan. Mabilis din ang pagbenta ng second-hand items kapag tama ang presyo at malinaw ang kondisyon. Maraming buyer ang mas practical na ngayon at mas pinipili ang maayos na second-hand kaysa bumili ng brand new na mas mahal. Basta malinaw ang pictures, kumpleto ang description at honest sa kondisyon, mabilis makahanap ng buyer. Malaking tulong ang Facebook Marketplace sa ganitong negosyo dahil libre lang mag-post at malawak agad ang naaabot. Kahit wala kang pwesto, pwede ka nang magbenta gamit lang ang cellphone. Pwede kang mag-post araw-araw ng iba't ibang items at pumili kung kanino mo ibebenta base sa presyo at lokasyon. Hindi mo rin kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Kahit isa o dalawang items lang muna. Pwede ka nang mag-umpisa. Habang umiikot ang kita, saka mo palang palalakihin ang inventory. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong flexible, mabilis ang galaw at kayang palakihin gamit lang ang diskarte at Facebook Marketplace, ang buy and sell ng second-hand items ay isa sa magagandang negosyo na pwede mong simulan ngayong taon. At yan ang mga negosyong dapat mong simulan ngayon. I-comment mo sa ibaba kung alin sa 8 negosyo na yan ang napupusuan mo at kung ano man ang naiisip mong negosyo ngayong taon na ito. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.